Okay, isang mapagpalang umaga mga kapatid, Sundays for the Lord, amen? Amen. Ayaw pong lahat, tumayo. Saan ang ating banal na kasulatan? Dito po sa Romans chapter 15 verse 29. Are you there? Yeah, sabay-sabay po nating basahin. Bible say, and I am sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Amen. Ay po'y manalangin. Panginoon, patuloy po na pinagkakatiwala namin sa iyo. Mga sandaling ito, ang oras ng katotohanan. Tulungan mo po yung munting lingkod na may pangaral ng buong linaw at sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Sakaling mayroong kasalanan, maaaring maging hadlang sa pagkilos mo aming pinapakaya. Patawad, gasa kami ng banal mong dugo sa aming karumihan o kasalanan. At ikaw lamang po may taas sa aming kalagitnaan. Butin mo din po kami sa aming naroon doon, sa aming intellect, emotion, and will. Di po kami lalabas sa apat na sulok. Bahay sa pang, kundi mong pinagpara, di namin na itaas sa banal mo pa. Ayos na we pray. Thank you and be seated. Okay, ating paksa ay may kinalaman sa mabuting balita ni Kristo. Po. Pinamagatan natin itong the blessing of the gospel of Christ. Ano po? 3 years ago, no? Ito ay napangaral natin. At yun, muli ay ating babalikan ang mga sariwang katotohanan mula sa salita. So, meron tayong 8 points. Tuloy napakarami. I could go on and on, no? Pero ito ay ilan lamang sa blessing, the blessing of the gospel. What is the gospel? Ano ba ang mabuting balita ng kaligtasan? It is not the Bible, commandment, repentance, renouncing the world, or comparative religion. The gospel is the death, burial, and resurrection of Christ, according to the written word of God in the 1 Corinthians chapter 15, verse 4. Meaning, the Greek word euangelion means good news, God's message to humanity. The context of Romans chapter 15 verse 29, Paul speaks of bringing the gospel to home, emphasizing its significance as a blessing from God. Ako, so ating tanong sa umagang ito, why is the gospel of Christ such a great blessing? Amen? Yeah. Una, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Doon sa Romans chapter 1, a familiar verse, no? Sinasabi ni Paul, hindi niya kinakahiya ang mabuting balita ng kaligtasan ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Griego, no? So, dito sinasabi na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. Ito ay universal offer. Ano po? At nasa malayang pagpapasya ng tao. Wala yung pinili, wala yung ang Diyos meron ng tinakda na pupunta ng langit ng impyerno bago pa sila ipinanganak. Ano po? At dito sinasabi first to the Jew. Alam niyo kung bakit? Kasi the Jew, they received the law. No? Sa kanila galing ang moral law. And Christ came from them. Sa kanila hindi nagmula ang Jewish Messiah. No? At sabi ni Paul, hindi ko ito ikinahihiya. No? Self-explanatory po ito. Kasi notice the following verse dito sa after ng Romans 1:16. Sabi niya, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, and as it is written, the just shall live by faith. Tingnan niyo na. Ang Old Testament to New Testament, hindi nagpapagbabago yung simple plan ng salvation para sa lahat ng tao. No? Mananaman sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang object ng ating faith, yung gospel. Kasi ayun yung kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Para sa mga Hudyo, para sa mga hindi. Ibig sabihin, universal ang offer ng salvation. Para sa lahat ng
tao. Lamang, hindi automatic sapagkat ang bawat isa ay mayroong malayang pagpapasya. Choice mo yan eh, kung in-accept mo si Christ as your personal Savior. Di ba? Pero diyan ka rin ang hatulan ng Diyos. Base sa ginawa mong desisyon. Amen? Kasi life is what we make it, di ba nga? With the Lord. Or with the context is Christian. Pero when we talk about salvation, of course, may tayo ay free moral agent. I mean, meron tayong free will. Exercise mo ang free will mo. That's the beauty of it. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Kaya tayo pang nagsosolving, nilalatag natin lang sa kanilang simple plan ng salvation. Nasa sa kanila yun kung maniniwala sila o hindi. So regardless kung ma-reject tayo, kasi sabi naman ng Panginoon, ako yung nireject nila, mahal ko kayo. Amen? Hindi ko kinakaya ni Panginoon kasi dito nahahayan. Di ba? Ang galing sinabi sa verse 7, for therein the righteousness of God revealed by faith to faith. Tingnan na. Righteousness. Bakit? Kasi kung babalikan mo yung the 10 moral law, kung isa-summarize mo into a simple word, that is righteousness. Tayo meron din righteousness, di ba? Self-righteousness. Kaya sabi sa Isaiah 64:6, hindi po pwedeng suhulan ng Diyos ng mga filthy righteousness. So tanay ang righteousness lang ng Diyos na kay Kristo na i-impute sa atin through faith, no? Doon sa mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So therefore, ang sinasabi dito ay, apart from believing the gospel, there will be no salvation. Wala talaga. Bakit pa iniutos sa atin yung go into all the world and preach the gospel? Kung meron naman palang pwedeng baligtas na hindi makakapakinig at magbabago ng isip at nananampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Hindi naman marami ang mabuting balita. Iisa lang din naman. Amen? Pangalawa, mabilis lang tayo, because it is payment for our sin. Doon sa 1 Peter, kabayaran ito. Kasi ganun po talaga mga kapatid, no? Pag tayo ay nagkakasala, para po tayo nagkakautang sa Diyos. Ngayon, hindi naman natin yan masabi na magbabago tayo ng isip, kasi sa isip, salita at sa gawa, hindi mauwasan na tayo ay magkasala, mga kapatid. Kaya, ito yung eternal redemption na sinasabi ng banal na kasulatan po. Na tayo ay tinubos, no? Ng banal na dugo ni Kristo. Hindi ng pilak o pito. At sabi nga Christ paid a debt He did not owe. Because we owe a debt we couldn't pay. Binayaran niya yung utang na hindi kanya. Kasi hindi natin kayang bayaran po sa Diyos. Di ba ganun nga sinabi ko sa inyo? Ganun kasi talaga parang sa tindahan yan, di ba? Hindi ka makakalayang at hindi mo nababayaran hanggang ultimo 5 buling, no? Likewise, ganoon din tayo. Everyday ng buhay natin sa isip, salita at sa gawa, patuloy tayo nagkakasala. Kaya nga, how come na nag-repent ka ng kasalanan mo, it seems to me that stop sinning. Wow, that is impossible salvation. Amen? Amen. So, God law requires payment for sin and punishment for sinners. Tama yun. Sa batas ng Diyos, pwedeng bayaran ang kasalanan, ano? Sa batas ng tao, hindi pwede. Pagbabayaran mo yun sa kuya. Pero sa batas ng Diyos, kapag hindi natin pinaniwalaan yung ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo at the cross, pagbabayaran po natin sa impero ng walang hanggan, ng penalty ng kasal, which is eternal separation from God. Yan ang consequence ng kasalanan. Yan ang itinatago ng diablo sa maraming tao. Kaya may maling katuruan na, death is only hell. Well, no hell, okay, ano lang, ang tawag dito, grave only. Sabihin, yun na yung final destiny ng tao. Kasi, it implies kung wala namang hell, kahit ano pa lang gawin mong kasalanan dito sa mundo, wala namang kakarosan. Bibigyan. That's lie of the devil, mga kapatid mo. So we redeem not with silver or gold, but with Christ's precious and blameless blood. No?
Eh, sa Sunday School, no? Kita natin, no? Sakto ito eh, no? Tayo ay pinubos. Napakahalaga ng ginamit natin ang dugo ng atin. Pangatlo, because it is the only way to escape hell. 2 Thessalonians 1:8 and 9. Diba? Meron kasi doon, mga kapatid, unbelief is the unpardonable sin. Noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo, merong unpardonable sin, pero ito kasi dispensational. Yung pangtagbin, nag-blasphemy ka sa Holy Spirit, yun yung kasalanan walang kapatawaran noong panahon ni Kristo. Dispensationally. Pero sa panahon ngayon, ang kasalanan na walang haing kapatawaran, yung sin of unbelief. Kaya nga ang utos maniwala kayo. Diba? Ang object ng faith mo yung finished work. Kasi ngayon yung payment eh. Doon sa utang natin, nakasalanan sa Diyos sa mga hindi natin kayang bayaran. Amen? The command is to believe the gospel for salvation. Kaya pabalik ka doon sa Mark 1:15, di ba sabi doon na repent ye and believe. May utos eh. Kaya pag dito sa 2 Thessalonians, ay may sinasabi doon na yung hindi nakakilala sa Diyos at hindi sumusunod sa mabuting balita. Kasi babalik ka sa Mark 1:15, meron kasing utos, believe the gospel. Ngayon, pag hindi ka naniwala, ibig sabihin nun, nililigtas mo yung sarili mo. Kaya dito makikita natin, ililigtas lang ng Diyos yung mga taong nagtitiwala, hindi yung mga taong nagsisikap iligtas ang kanilang sarili. Amen? So, unbelievers will face everlasting destruction from the Lord's presence. So, doon sa text natin, Thessalonians 1:8-9, ito is referring to the final judgment. Sa Greek word po kasi ito, Gehenna. No? Ito yung walang hanggang pagkahawalay sa Diyos. Sabi doon eh, do not know God, including Christ deity. No? May nabanggit doon eh, na they know not God. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon sa John 8:24, sabi ng Panginoon na kayo ay mamamatay sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwala na ako'y siya pumatay. And therefore, inseparable yung doctrine of or the deity of Christ, o Diyos ni Kristo, doon po sa mabuting balita ng kaligtasan. Kaya pansinin natin, pagka may water baptism, yun lang yung inuulit natin na tanong doon sa candidate. Sinasabi na, ikaw ba naniniwala na sa pagka-Diyos ni Yesu Kristo? Naniniwala ka ba doon sa kanyang ginawang sakripisyo, the cross, the gospel, na He died for your sin? He was buried, rose again, ascended to heaven to pay for all your sin with His precious sinless blood. Yes, yun ang inuulit natin. Yung public ito, testimony. Kaya kailangan dapat narinig ng lahat ng kapatiran. Amen? Yeah. So, pang-apat, why is the gospel of Christ is such a great blessing for you and me? Because it is the grace of God. Amen? Doon sa Galatians, tingnan natin po ito. Galatians chapter 2, may sinabi dito na pakaganda. 2:21, and I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ dead is in vain. Kung ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng pagsunod sa utusan, walang kapuluhan kapag Amen. So, grace, charis in Greek, meaning undeserved favor. Katulad natin, hindi natin deserve ang langit, ang deserve natin yung impyerno. Kasi makasalanan tayo eh. Amen? To illustrate, is like a gift. No? Ano bang ginagawa mo sa regalo? Di ba tinatanggap mo lang? By faith. So, ang object ng faith mo doon sa finished work of Christ. Kasi doon nagkakaroon ng visa. Yung kaligtasan, ang pinakatawad ng Diyos na yung kasalanan at natatanggap mo ang gift of eternal life. Ganun kasimple maligtas, di ba? Kasi hindi ginawa ng Diyos na mahirap. Kasi alam niya, hindi talaga natin kaya kita sa ating mga sarili. Pero hindi cheap ito. Hindi cheap grace ito or gospel. Kasi nakita niyo naman, very costly. Yung gano'n sa Sunday school natin, di ba? Kung paano ang Panginoon ay nagsakripisyo para sa ating lahat. Ginawa niya yun para sa atin na mga kasalanan kasi mga panahon na yan, talagang kaaway tayo ng Diyos,
At ang basis ay according to sa Ephesians 2:8 and 9, salvation is by grace. Yeah, yun ang pasihan. Sinabing grace sa undeserved favor. It's like a gift, ibinibigay lang ng Diyos sa'yo. May condition kasi kung maniniwala ka. Amen. Pag sinabing naniniwala, 100%, yun lang yung tangi, umaasa ka na yun lang yung makakapagligtas sa'yo. Amen? At paano? Through faith sa pamamagitan. Parang ano yan eh, lagi kong ginagamit ng illustration. Parang soft drink ba? Siyempre, soft drink may butter. Ngayon, para mainom yun, gagamit ka ng straw. Yung straw, it represent yun yung pananampalataya. Yung soft drink, yun yung mismo yung biyaya ng Diyos. So, para makuha mo yun, kinakailangan na gumamit ka ng straw. Kaya through faith. Amen? So, faith is the means of receiving it. So, works and self-righteousness are included. No? Doon sa Philippians, may nabanggit dito si Paul. Philippians chapter 3, verse 9, sabi niya, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Kita niyo na? Alam niyo, si Paul, ang background niya, Pharisee. Pagdating sa Bible, ano yan, talagang well-grounded siya sa mga doctrine. And yet, sabi ni Paul, hindi yung pagsunod sa kautusan para ako maging matuwid sa paningin ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa finished work of Christ. Amen? Yeah. Kaya sabi dito, self-righteousness are included. No one can boast. As salvation comes from God alone. Doon sa Romans, kita natin, Romans chapter 4. Ito, no? Romans chapter 4. Sabi ng Bible, what shall we say then that Abraham, our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, no, sabi niya, no? He had whereof to glory, but not before God. No, sabi ng Scripture, for what saith the Scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. So yun, no? Walang pwedeng magmalaki. Even Abraham, siya yung ama natin sa pananampalataya. Diba? Kasi kung si Abraham na naligtas sa pamagitan ng paggawa niya ng mabuti o pagiging matuwid niya o pagsunod niya sa kautusan, ay meron siyang ipagmamalaki. Nabanggit niya sa Ephesians chapter 2 verse 9, di ba? Lest no man should boast. Di ba? Kung tayo, nagdaragdag tayo ng certain degree of self-righteousness doon sa the finished work of Christ, ang ibig sabihin yan, we mix salvation and disciples. Nakukurap na yun yung gospel. Alam ko ba regalo yan? Ba't may gagawin ka? Hindi ka ba naniniwala na sufficiente yung ginawang sakripisyo sa iyo? Ang problema, hindi sila marunong ng rightly dividing the word of truth. Iba kasi yung usapin ng salvation, iba usapin ng disciple, kahit hindi dividing na eh, hindi mo pwedeng pagsasabayin yan. Yung iba naman, inuuna naman yung kariton sa kalabaw, no ha? Gagawa ng mabuti para maligtas. Yan tinatawag na Lordship, sabihin, gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. May gagawin ka, maglilingkod ka, magpe-faithful ka, di ba? Magtatapat ka, magsasakripisyo ka, lilinisin mo ang buhay mo. Yun eh. Ang dami, parang balimbing niya, maraming mukha. Ang Lordship Salvation, yan ang pinaka-popular na yan na hellish doctrine and damnable heresy. Swak pa niya sa inyo, no? Mga kapatid. Subtle yan and tricky. Kasi masarap siyang pakinggan, pero kasi yun nga yun ang problema. Hindi kasi sila nagtatali sa banal na kasulatan. Lalo kasi yan Basahin mo sa Romans 6:23, Romans chapter 5 verse 15, Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ang eternal life ay regalo ng Diyos yan. Ano bang ginagawa mo sa regalo? Di ba tinatanggap mo lang? Di ba may gagawin ka? It says to me, hindi nag-give yan, reward na pala yan. Ganun lang kasimple. So, ano nangyayari? Pinagsasabong-sabong niya ngayon yung scripture.
Yung sinasabi mong ingat tayo sa Colossians 3, yung kanina binasa natin, text natin Sunday School, yung philosophy. Ginagamitan ng logika, kaya pag pinakinggan mo, parang solve na solve eh. Pero hindi ko po. Bakit? Kasi may lie, nagdadagdag siya. May truth, half lie. Na kapatid, delikado. Yan, okay. Next, why is the gospel of Christ is such a great blessing for you and me? Because it is an expression of God's love. Doon sa Romans 5, 6, and 8, sabi doon, pinadama ng Diyos o pinagtatabubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, Christ died for our sin. So dito, ito ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kanina nga sa Sunday School ako, binabaybay ko yung mga event, no? Yung mga sakripisyo, no? Yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. At nilalagay ko, pilit kong, ini-imagine ko, pilit ko nilalagay yung shoes ko sa shoes niya, no? Kasi tatanong mo, lahat ng bagay na ginagawa natin, merong motive behind yan. Lahat ginawa ng Panginoon yung para sa atin. Isang bagay lang, imano ka ng Diyos eh. Kaya kung babalik ka sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes should not perish but have everlasting life. Yun lang, mahal tayo ng Diyos. Pero itanong mo sa sarili mo, hindi tayo karapat dapat mahalin ng Diyos. Kasi nung panahon na tayo minahal na tayo kaaway ng Diyos, tayo ay makasalanan. Mahirap mahalin ng isang tao nung wala kang makitang kagandahan sa kanya. Lalo't kaaway mo siya, sabi niya doon, maaaring meron sigurong magsasakripisyo para sa kanyang best friend. Nakita niya sa dagat, nalulunod. Pero para sa isang masamang tao, walang gagawa niya. Pero nung panahon na yun, doon tayo minahal ng ating Diyos. Hirap yun. Hindi madali yun para sa isang Diyos na banal, mamahalin ng mga kasalanan. Wow! Diba? Dapat natin, tapos siya, mo. Deserve natin yun eh. Kaya nga grace ito eh, undeserved favor. Diba? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, ang lalim talaga. For God so loved the world. Walang katumbas na salita, walang degree kung gaano ka kamahal. Hindi mo siya masukat. Ganun tayo kamahal ng Diyos. No? God's love was shown to us when Christ died. Yung magsasakripisyo. Sakripisyo kasi yun, namatay ka para sa ibang tao. Sinakripisyo niya yung kanyang sinless, diba? Life and blood para sa mga kaaway niya at makasalanan. It's hard to comprehend. Grabe ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. When we were weak, ibig sabihin, weak tayo na, yun kasi di ba ganun ang pag-ibig, hindi mo pwedeng mahalin yung malakas na. Inuutosan tayo ng Diyos na mahalin yung mahihina. Kasi nung panahon na yun, 2,000 years ago, Christ died for us. Nung tayo ay ungodly pa, nung tayo ay mahina pa. Yun yung the best time na may express ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. Ibig sabihin nun na totally depraved tayo. I mean, kahit anong gawin natin kabutihan, hindi natin pwedeng suhulan ng Diyos, hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. Kaya nga iniligtas tayo ng ating Panginoon. When we were yet sinners, well, by nature and by choice, we are all sinners. Ano po? Yan. So, Christ died at the right time. Sabi ko sa Galatians chapter 4, dumating yung panahon na siya isinilang ng isang lalaki, okay, si Mary. Yun ay appointed time ng Diyos. No? Para tayo kanyang iligtas. Okay, number 6, because it abolishes death. Sa 2 Timothy, babasahin natin. Ang ganda na sinasabi dito mga kapatid. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Bible says, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. So dito mga kapatid, no, sinasabi na yun nga ang definition ng death is separation. Opo. At itong kasing may penalty kasi ang kasalanan sa Romans 6:23. Kaya tayo na-separate sa Diyos dahil sa kasalanan. At yun yung consequence, di ba? Death, dalawa physical and spiritual death. At hindi na natin kayang lampasan. According to
the written word of God in Hebrew 9:27, as it is appointed unto man to die once and after this the judgment. Yung susunod na event, judgment na. Kaya nga, ang tao habang buhay pa yan, ako napansin ko lang mga kapatid, yung mga marami akong karanasan ng mga tao nag-aagaw buhay. Ang huling sense na inaalis ng Diyos yung ito, pandinig. Yan. Kasi may pagkakataon sa magbago ng isip at sumampalataya sa mabuting balita. Kaya ang isang tao na huwag mo siyang hatulan kung halimbawa hindi siya naniwala ngayon, habang buhay pa yan may pag-asa kaya maligtas. Huwag tayong maging judgmental na wala. Impyerno ka na, hindi ka naniwala eh. No, hindi ka na. Maaaring hindi pa siya para baka pinaprocess pa ng kanyang give him no space and time. Diba? At praying, no? Buksan ng Diyos yung spiritual na siya. Malawaan niya yung gospel, no? Kasi, siyempre, ang job ko, ganun talaga yan eh. Ano yan? Deceiver yan eh. Sinungaling yan. Diba, mga kapatid? So dito, Christ, no? Resurrection conquered death, the last enemy. Tama, doon kanina sa ating inaral. Ang nabuhay na maguli ng ating Panginoon, ibig sabihin na ito na yung sign ng victory. Napagtagumpay ng ang huling kaaway ang kamatayan. Alam niyo, lungkot naman eh, kung ang huling antungan natin yung kamatayan. Hindi natin malalampasan. Kahit hindi mo hintayin, darating ang tumatanda tayo. Doon talaga tayo, mamatay tayo. Mamamatay ka lang physically sa hirap, tapos itatapon pa yung kaluluwa mo sa impyerno, sa Hades. Tapos, pagkatapos ng, sabi na, after the rapture, 7 years tribulation, 1,000 years, magkakaroon ng resurrection, ang mga unbeliever, yung soulless body nila, bubuhayin ulit, tapos harap sila doon sa Great White Throne Judgment, tapos bubuksan yung aklat ng buhay, di ba? Binura yung pangalan. Doon yung maririnig yung kapila nila. At sasabihin sa kanila ng Panginoon ay never tatapon sila sa likod. Bakit sila binigyan ng resurrected body? Para doon. Isang klase ng katawan na hindi kaya i-consume ng fire. At yung degree ng kanilang dalawang kasalanan, ganun ka-righteous ang Diyos natin, ganun katindi ang init nila na kanilang mararamdaman sa inyo. Night and day, walang rest and peace doon sa lake of fire. Forever and ever, sila ay pinapahirapan po doon. Ganun katindi ang impyerno mga kapatid. Ganun kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa ayaw niya. Alam niya kasi siya lumikha ng impyerno at hindi para sa atin. Kaya niya tayo niligtas. Alam niya kung gano'ng katerible para sa isang kaluluwa papunta sa impyerno. Wala nang pag-asa kung nandun ka na. Ang diablo nandito, taking advantage kung ano mga lies, no? Kung ano mga deception ng ginagawa. Parang just, alam mo, ang Panginoon nang siya na buhay na muli, tinanggalan niya na ng pangilang demonyo eh, no? Pero ang power ng demonyo nasa lie and deception nowadays. Sapat yun. Madaya ka niya. Mag-deceive ka niya, okay? Pamagitan ng lies. Sapat yun, parang kaluluwa mo may kapon sa inyo. Without you knowing, nadaya ka nga eh. Doon siya eksperto eh. Kaya nga napakahalaga ng magsasaliksik ng banal na kasulatan. Kasi ito ay katotohanan. Madidiscern mo agad ang spirit of error. Amen? Tulad kayo na napanood sa akin alam nyo, galing ng presentation. Wow, grabe, towering. Sold na sold talaga. Ang usay kong Lamang, marunong kasi tayo sa scripture. Hindi mo madadaya ang katotohanan. Amen? Sinadlang nila kasi sa galing daw sa kapatid. Sabi, nung unang parang, ang galing na ng presentation, parang okay, kasi pananampalataya, ganyan, tapos mamaya, nag-add na siya ng yuba. So, ibinimix niya na ngayon, hindi niya pinapasok ang daya Tapos, walang katiyakan ng kaligtasan, kaya examen mo pa sa rin. No, sabi naman, pag sumampalataya, may eternal life ka. Di ba? Amen. Ano yung perseverance of the saint? Anong yun? Anong aral yun na kailangan examine mo kung nasa pananampalataya? Ay, doon na sinabi na ng banal na kasulatan, di ba? Kapag nanampalataya ka, verily, verily, I say unto you, di ba? Siya na sumasampalataya sa akin ay buhay na walang hanggan. Settle na. Meron siyang pinapasok meron siyang gusto mong paniwalaan na hinihilot-hilot ka niya sa pamamagitan ng mga
magandang flowering word, ano ha? Animation. Wow! Hindi madadaya ang katotohanan, mga kapatid. So kaya nga ito yung impression sa akin ng Holy Spirit. Pangamat ito, sabi ko sa inyo, ito ay palasak na para sa inyo, review sa inyo, okay? Pero siyempre, hinihingi ng pagkakataon. Balikan natin. Ito foundational doctrine ko, salvation ito eh. Para ma-appreciate natin, bakit ba ang gospel of Christ is such a great blessing for us? Tayo na naabot ng mabuting balita. For us to appreciate, ha? Na ang dami palang mga katotohanan na ito palang kapangyarihan ng Diyos, ito may kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, it abolishes death, okay? Ito'y binabayaran payment ito sa utang natin na kasalanan sa Diyos Ama na hindi natin kayang bayaran. Ito yung the only way to escape hell. Wala nang ibang parang para matakasan mo ang impyerno. Amen? Ito ay biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang parte dito. 100%, sinabi 100% basic Kristo at gawa niya. Bakit ang pinakot yung binubuhat ni Kristo yung cross, yung binubuhat siya, inaalimura siya, pinalo ko siya, di ba? Pinalo siya sa krus, nandun ba tayo? Wala tayo eh. Wala kahit isang dulo ng daliri, hindi natin natulungan ng ating Panginoon. Hanggang nagkakaroon tayo ng bahagi. Hindi sana sige na hindi na ginawa ng Panginoon, hindi ligtas na lang natin. Kanya-kanya na lang tayong gawa ng paraan natin, no? Magawa tayong kanya-kanya nating ladder para makabot tayo dun sa langit. Pero sabi ng Biblia, si Kristo ang daan. Tinuturuan tayo, detalyado, ang banal na kasulatan, paano tayo maligtas. Hindi lahat ng bagay pinaliwanag ng Diyos. Deuteronomy 29:20 na may mga secret thing belong to God. Pero yung pagpunta natin sa langit, detalyadong pagkakapaliwanag. Bakit? Kasi pagdating na, kailangan lang makarating muna tayo para pagdating natin doon, lahat ng bagay yung gusto natin malaman, sasabihin. Kasi kung ngayon, ipapaalam sa'yo ng lahat ng Diyos, ang lahat ng bagay, ma-overwhelm ka. Hindi mo na ma-appreciate ang mabuhay dito. Amen. Nyo? Kung ano yung kailangan lang natin muna. Huwag tayo magmadali, mayroon naman time para dyan, mga kapatid. So sabi ko siya, hindi lang ito biyaya ng Diyos, ito ay kapahayagan ng Diyos sa iyong pakilig. Kaya, ito, sama, kahit ito ay, ang doctrine nito ay kalit, ang context nito ay salvation. Abutin ka pa rin ito, kapatid. Huwag mo sabihin, alam ko na yung pinipreach nito. No! Alam nyo sa akin ito, marami tayong mga issues sa buhay, issues, financial issue, mga struggle, may pain, hardship, lahat. Alam nyo, very comforting ang truth na to. Ako dumating sa punto, no, na na-realize ko na kahit anong mangyari sa buhay ko, kahit anong problema ang kaharapin ko, hindi ako apektado. Kasi meron akong kapiyakan ng maligtasan. Alam ko yung walang hanggang destiny ko. Hindi dapat ako maapektuhan ng mga temporal na bagay na yan. Ba't ko hayaan na apektuhan ako niya? At the end of the day, hindi ko naman din makakasama yan. Kahit yung mga possession man, kahit sa hukay, hindi mo madadala yan. Ito, sigurado ka. Di ba? It teaches assurance of salvation. Pati ito para ma-comfort ka sa mga stress mo, mga anxiety mo, mga takot mo, mga fear factor mo sa buhay mo. Ito lang ang dami mong tatandaan. Ito ang panlaban mo sa demonyo. Amen. O kayo, ano ba yung mga fear factor mo? Ano ba yung mga pinagdadaanan mo? Mga issues? Mga struggle mo? Ano mas makapangyarihan ang gospel of Christ o yung mga takot yung mga pinagdadaan, mga struggle mo sa buhay? Hindi mo pwedeng i-compare dito eh. Amen? Gamot din ito sa pag-aalala. Ha? Kasi andiyan kung entertain niya tayo, okay, tingnan mo yung tingnan mo, temporal na bagay yan eh. Hindi mo dadalhin sa kabilang buhay lang dyan. Hindi, itong i-treasure mo. Amen? Ligtas ka forever. Yung katotohanan. Hawak mo ang sound doctrine. Andito measuring stick natin of King James Bible. Amen? Amen. Kung natin isipin, alam ko na yung sinasabi niya, paulit-ulit. No. Minsan, kailangan din balikan natin ang ating kahapon kung bakit tayo ganyan ngayon. Amen? Bakit ka tumatak sa pananampalataya? Kasi yung pundasyon mo kakal. Hindi ka dapat matitinag ng mga maling aral, wing of doctrines. Amen. Kung baka settle ka na, establish ka na sa iyong pananampalataya.
Okay, ano susunod? Because it is the wisdom of God. Sa 1 Corinthians, wisdom of God. 1 Corinthians chapter 1, verse 23-24. Ayan, ano sabi dito? For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified. Unto the Jew, stumbling block, and unto the Greek, foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greek, Christ the power of God, and the wisdom of God. Kita nyo na? Karunungan. Yung iba, nung panahon nila, yan ba yung aming tagapagligtas? Di niya kaya ligtas ang sarili niya Di ba? Kasi ang inaasahan ng mga Hudyo, yung Alexander the Great pa yung Napoleon Bonaparte, na ililigtas sila under the Roman Empire. Di ba? Yung physical military figure, inaasahan nila ang Diyos, alam niya, surface lang yung problema na yun. May mas malalim sila problema, kailangan ma-address. Which is spiritual. Kahit may ligtas po kayo sa dyan sa under the Roman Empire, kayo, kinukonquer kayo ng kasalanan. Amen? Kasi na-address lang ng Diyos yung talaga yung real na problema, which is yung kasalanan. Sin question. It is the wisdom. So, mga Griego, maghahanap sila, alam niyan, dyan galing mga sila Aristotle, mga diba, si Plato, mga philosopher yan, karunungan. Ang karunungan ng Diyos. Foolishness para sa mga Greek. Hindi nila matatanggal, liligtas kami ng kahinaan niya para sa amin. Tapos ako naliligtas ng sarili mo Tapos liligtas mo pa kami, sabi natin yung kasama niya na pa ako, di ba, sa cross. Pero arupin mo yung katotohanan. Paano tayo liligtas ng Diyos? Sa ganung paraan, crucifixion. Siyempre, search ka ng script, yung sinless body and light Christ, yung handog para sa kapatawad ng ating mga kasalanan, para mapatawad tayo ng Diyos. Di ba? Matanggap natin yung biko kita, maging anak tayo Diyos, matatakang tayo na banal na Espiritu, ba? Para yung ating pangalan, hindi po rin sakat ang buhay. Maging katilig tayo sa mga pagpapalik ni Kristo. Para hindi na tayo masulan. Di ba? Matatakam tayo ng banal na Espiritu. Ang daming spiritual test. Mga Hudyo naman, naghahanap naman ng miracle. Kaya napansin mo sa book of Job na lang, meron itong miraculous sign. Ang pinakita ang Panginoon yung walking doon sa mas babaw ng tubig, yung turning water into wine, yung ulat, okay, si Lazaro, patay na buhay, di ba? Kasi ang mga Hudyo, hindi ko yan makukumbis na, point 1, point 2, ganun tayo Western style yan Yung ganyang to-convince people, kailan may point 1 ako, ito pa, kasi maniniwala ka na, argumentative Ang Western, di ba di ba? Ang Eastern rather, is, sa kanila, mas sila, parang Pilipino style nila, mas gusto nila mga may kwento, mas nakikinig tayo sa mga kwento. Ganyan. Pero, ang mga Hudyo, after yan sa miracle, kasi naniniwala sila, ang Diyos lang maaaring nakagawa na nila. Kaya ang Panginoon, pinakita na nila, nakikita na nila lahat ng milagro, lahat ng pangangaman. Di ba? Wala, hindi pa rin naniniwala. Anong gagawin ng Panginoon dyan sa mga tao ito? Ano pa bang kailangan gawin? Nakita ng dalawang mata mo, patay na nabuhay, bulag na nakakita, may pilay na nakalakad. Ayaw pa rin nila maniwala, di ba? Tayo diisip natin siguro pag ito nakakita daw ng milagro, maniniwala. Hindi pa rin, parang history repeat itself. At ayaw mo talagang maniwala, nasa sayo yan, choice mo yan Di ba? Lang, yan rin nakatulad ng Panginoon. Okay. To believer, it is God's wisdom. Wisdom yung, ang galing ng Diyos. Di ba? Bakit wisdom ba? Naabot yan. Balanse yung justice and love. Nabalanse ng Diyos. Dapat parusahan niya yung kasalanan, pero mahal niya tayo. Sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak, na-address, na-balanse, yung dalawang bakat, yung justice, yung love ng Diyos. That is wisdom. Panginoon. Okay. Panghuli, because it is
the glory of God. Doon sa 1 Timothy, again, 1:11. Tignan natin to. 1 Timothy 1:11 sa... Hindi siya po. Anyway, alam nyo dito sa plan ng salvation na ito na yung paniniwala lamang doon sa finished work of Christ, which is the gospel, is the pure and resurrection, the power of God and salvation. Ang Diyos ang mawalhati. Unlike yung mga another gospel, nag-add sila ng some degree of self-righteousness dun sa gospel, which is nakupra into another gospel, which is a curse. Curse, ano yan? Yan yung tinatawag na hellish and damnable heresy. Ang motivated by pride, kasi nagkakaroon ng bahagi. Madaya siya kasi parang, uy, Panginoon na tagapagligtas ko, mag-repent ako ng kasalanan ko, tapos I give my life, lilinisin mo buhay ko, commitment, surrender, kung ano-ano mga requirements itinarap ka, wala na nakasulat sa Biblia pa rin eh. Merong tamang lugar para dyan sa Christian living, diyan ka magsakripisyo, diyan ka gumawa, diyan ka mapakanan mabuti. Sumunod ka kay Kristo. Di ba? Pero dito, yung righteousness, sabi nga 2 Corinthians 5:21, yung nai-impute yung righteousness ng Diyos na kay Kristo na nasunod na yung 10th commandment sa atin ng mga sumasampalataya. Kaya nga, positionally, ang tingin ng Diyos sa atin, just if we've never said, but practically, nagkakasala pa rin tayo. Amen? Pero in terms of salvation, we are justified by faith in the eyes of God. Just if we've never sinned. Ibig sabihin nito, meron tayong iyakan paligtasan na kapatid. No? Yan. At naluluwalhati din ng Diyos dahil sinabi sa Hebreo, for without faith, it is impossible to please God. Lahat ng lumalapit sa Diyos, regardless of the content ng salvation yan, faith pa rin kailangan. Christian living, faith, kaya nga, reveal yung righteousness na reveal from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Kahit Christian living yan, by faith pa rin tayo eh. Diba? Yun, sa ganitong paraan, ang Diyos naluluwalhati. Kaya nga, the blessing of the gospel of Christ is just a great, great faith. Kasi nga, naluluwalhati ang Diyos. Alam niyo mga, I can go on and on. Yeah, the gospel is, it is the righteousness of God. It is the way to be rewarded of God, no? It is the way to be at peace with God. Ano? I can go on and on. Ang daming blessing ng gospel kung ma-realize yun ng mga kapatid. Hindi ka kasya kasi yung isang oras ko dito mag-preach sa inyo. Kahit ito, pinili ko 8 lamang. Sa 8 ito, babalikan natin to summarize sa mga kapatid. The gospel is a blessing because it is the power of God to salvation. It is the payment for sins. It is the only way to escape hell. It is God's grace. Amen? It is an expression of God's love. Amen? Ano ba? And it abolishes death, our fearsome enemy. And finally, God's wisdom ng Diyos, at dito, God's glory. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, simple lang. There is no salvation apart from believing the gospel. Kasi, God saves those who trust in Christ, not those who attempt to earn salvation. Okay? So, ang application, simple lang din, para sa mga hindi pa mananampalataya, hindi pa tiyak sa kanilang kaligtasan. Simple lang. Sabi sa Mark 1:15, repent ye and believe the gospel to be saved. Amen? Napakasimple. Kaligtasan. Pero sa atin ng mga naabot na ng mabuting balita ng kalita, give thanks to the Lord for the blessing of the gospel. Walang kakumpas na lugar yan. Ang mabuting balita ng kaligtasan para sa atin.
It's really a blessing. It's really a good news. So, Christ's finished work on the cross is sufficient for all and effective only for those who believe. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin sa tanghaling ito. God alone be praised.